Pagdating po sa bahay, ayaw po nating ulitin yung mga, sabihin na natin pagkakamali. Hindi po tayo naninisi, pero kailangan matuto tayo dun sa mga pagkakamali. Ayaw po natin na madaliin natin ang programa sa pabahay, tapos magkakaroon ng relokasyon na hindi pa maayos ang tubig, kuryente sa paglilipatan, ay minadali na natin yung proseso para lang makaalis na po yung mga tao sa mga informal settler communities. Maaari din po na maulit yung mga pagkakamali pagdating sa palakasan sa programa. Aminin po natin o hindi, pag tinignan po natin ang mga in-city na housing site natin dito sa Pasig, tinignan natin pati ang mga Bliss, makikita natin maraming na-awardan doon na hindi po sila yung higit na nangangailangan. Nauna po kung sino yung malalakas sa mga nakaupo sa pwesto. Muli po, hindi tayo naninisi, wala tayong sinisisi, pero kung uulitin pa po natin yun, parang naglulukuhan na lang po tayo. Kailangan po matuto tayo mula sa mga aral na nakuha natin dun sa mga nangyari dati. Pagsulong natin sa isang programa ng pabahay na strategic, ika nga, makatao, makatarungan, hinihingi ko po ang pangunawa ng mga Pasigenyo dahil hindi po mabilis ang mangyayari dito. Sa lahat po ng programa ng lungsod, pabahay po ang pinakamahirap, pinakamatagal gawin. At meron tayong mga magiging prioridad. Hindi po pwedeng sabay-sabay. Hindi po natin pwede sabihin na 100,000 pamilya next year, merong pabahay kaagad. Kailangan po, meron tayong uunahin. At uunahin po natin yung mga alam nating pamilya Pasigenyo na higit na nangangailangan. At una po rito, yung mga pamilya na matagal nang nakatira sa danger zone. Dahil naiintindihan po natin na kasalanan din naman ng gobyerno sa matagal na panahon, sa ilang nakalipas na dekada, kung bakit po sila nandun at ba't sila hinayaan na tumira sa mga danger zone, katulad ng sa floodway, katulad ng malapit sa Ilog Marikina. Sa matagal na panahon, hinayaan po na dumami yung mga nakatira doon. Kaya kailangan po yung programa natin para ilipat sila mula sa mga danger zone papunta sa mga lugar na ligtas para sa bawat pamilya Pasigenyo ay gagawin natin sa paraan na mapanlahok, makatao, makatarungan. Pero inuulit ko po, may prioridad po tayo, hindi po pwedeng sabay-sabay. Pero pipilitin natin na umusad ito sa paraan na hindi tayo nagmamadali, bagkus ay makatarungan, makatao, at mapanlahok ang proseso. Alinsunod din po sa mas malaking picture o bigger picture na pinaglalaban natin ang karapatang pantao ng bawat isang Pasigenyo. Tuloy-tuloy po tayo. Sumusunod tayo sa yapak ni Andres Bonifacio at mga katipunero sa ating laban para sa pagsusulong ng mabubuting pagbabago sa ating lungsod.